Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Amen. Ayan po, meron po tayong isa lang pala. Meron po tayong VIP na kasama po sa umagang ito. At pwede po ba nating anyayahan na tumayo pag natawag po ang iyong pangalan? Let us have Teodoros Rigopolos. Ayan, nasan po yung ating VIP? And good morning, sir. Welcome to DFCCI Batingan. He was invited by Jovel Puyot. Ayan, so salamat po sa inyo pong buhay. And you are very welcome here, sir. So enjoy your stay here and God bless you. So pwede po ba nating i-bless ang atin pong kasamang kapatid na kasama po natin ngayon? Lord, today we acknowledge you in our midst, Panginoon. We thank you for giving the life of Mr. Teodoros Rigopolos. Salamat, Panginoon, sa puso niya na inalaw po ninyo, Panginoon, na siya ay makapunta, makabisita, Panginoon, sa bahay-sambahan ito. At patuloy mo, Panginoon, siyang i-bless, gayon din ang kanya pong pamilya. Salamat po, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Salamat po. So I would like to take this opportunity, mga kapatid, of course, to thank our pastors, our leaders, Pastor Kim and Pastora Pia, sa authority po na makapag-speak sa atin po sa umaga pong ito. Kung kayo po ay nagtataka at hindi nyo po ako kilala, malamang po baka marami sa atin ang hindi ako kilala. Ako po si Pastor Rentel Cueto, lampas ng isang buwan dito sa Rizal. Ano po, I'm pastoring in Mindoro, but ngayon po ay nandito na ako sa Rizal at matagal-tagal nyo po akong makakasama. Kaya lagi nyo pong makikita yung akin pong muka. Salamat po sa atin pong mga pastors. Amen. Nakaraang bagyuhan. Ayan. Pero sabi nga po lagi ni Pastor Kim, kung naalala po natin wala namang bagyong nananatili. Amen po ba? So ano lamang po ba yung nananatili? Salita po ng Diyos, katapatan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Amen po ba? And today, we are celebrating nga po yung Pastors Appreciation Month, or sa ibang bansa, tinatawag po itong Clergy Appreciation Month. Yung clergy po ay yung mga leaders din, yung atin po mga pastors. At para bigyan lamang po kayo ng konting information about the celebration, its origin can be traced back in 1994. Okay po? Noong yung American Christian Organization na meron po silang tinatawag na Focus on Family, yun po yung organization nila, sought to encourage the churches to outwardly show their appreciation to their leaders or pastors and on a national level every October po. Kaya dito sa Pilipinas po, na-adapt na rin natin siya, kaya every month of October ay sinaselebrate po natin ang Pastors Appreciation Month. So, meron po katanungan, bakit po mahalaga na ipakita natin yung atin pong appreciation sa atin pong mga pastors? Ito lang po yung isang dahilan. Dahil hindi madali ang kanilang trabaho. Pwede niyo po bang sabihin, hindi madali? Yan. Hindi madali ang kanila pong trabaho. Naghanda nga po ako ng ilang mga pictures na ipapakita ko sa inyo. Ilang mga konting patunay na yung mga pastor po talaga, hindi talaga madali yung kanila pong mga trabaho. Ayan. Doon sa una pong picture, pwede ba natin ipakita? Ayan. So siya po ay isang pastor, di ko na po papangalanan. Pero nakuha ko lang po sa Google yan. Ano po? So dahil po sa kanyang pagpapastor, siya po ay nakabili na ng gamot. Wow, praise God. Pero siya po ay dating walang sakit. Hindi madali magpastor. Dating walang sakit pero nakakabili ng gamot. At medyo sad po Pangalawang picture. Ayan, so siya po ay isa ulit pastor. Dahil sa kanya pong pagpapastor, siya po ay nakabili na ng isang motorsiklo. Pero dati po siya ay may kotse. At sa huling larawan naman po, ayan, siya po ay isang pastor, ayan, dahil po sa kanyang pagpapastor, siya po ay lubos na iginagalang dahil itinuturing siyang elder sa church. Pero 23 years old lang po yan. Na-stress, kaya naging mukhang matanda. So, exaggerated man po sabihin, ngunit ganito po natin maaring mailarawan yung trabaho ng atin pong pastor. Okay po? Na nagdesisyon na ibigay yung kanyang buhay sa atin pong Panginoon sa pamamagitan ng
pagpapastor. Lalong-lalo na kung ang kongregasyon na kanyang pinagpapastoran ay hindi siya pinahahalagahan. Yung dating walang sakit, ayun, nakakabili na ng gamot. Yung dating may kotse, ayun, nakabili naman ng motor, nawala na yung kotse. Yung dating mukhang batang tingnan, ayan, stress na, mukha tuloy matanda na pong tingnan. Kaya pwede po ba nating sabihin yung salitang pahalagahan? Ayan. Iyan po yung makikita nating kahilingan na dapat ibigay sa mga lingkod ng Diyos na namumuno at nangangaral po sa atin. Ang sabi nga po sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 12 hanggang 13 natin pong binasa kanina. Ano pong sabi sa unahan? Hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na ano daw po? Na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. So kaya po natin sila pahalagahan ay hindi dahil wala silang naibibigay sa atin. Tama po? Pero dahil ito po yung tungkulin ng mga taong ito na binigay sa atin ng Panginoon na mamuno at mangaral sa atin. Ano daw po yung kahilingan dyan? Pahalagahan. Sabihin po ulit natin, pahalagahan. Ang ganda nga rin po nung tunguhin ng mga mensahe na atin pong napapakinggan, linggo-linggo, di ba? Una, pinasimulan po tayo kung paano magiging mabuting katiwala sa mga ibinigay ng Diyos sa atin. O yung mga tinatawag po nating stewardship. So kapag may binigay ang Diyos sa atin, kailangan nating maging mabuting katiwala. That is stewardship. Pagkatapos, tinuruan naman po tayo kung paano natin babantayan ang atin pong mga puso. O guard your heart. And not accidentally, mga kapatid, sa susunod na buwan, ayan, masusubok ang bawat isa dahil meron po tayong 30 days challenge. And all of this, kung hindi po natin napapansin, ay orchestrated talaga o sinadya talaga ng Panginoon, especially today that we are celebrating the Pastor's Appreciation Day. Ano po? We need to understand why we need to become a good steward of our pastors dahil binigay sila. Amen po ba? Ng atin pong Panginoon. And guard our hearts dahil dapat maayos ang puso natin towards our pastors. Amen po? And really appreciate them in these times na magkakaroon po tayo ng 30 days challenge. Dahil naniniwala po ako, at sana naniniwala rin kayo, na ipinapagawa po ito sa atin ng atin pong mga pastor dahil alam nila na ito ay makakatulong sa atin sa ating paglakad sa pananampalataya natin sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Ngayon sabihin po natin sa atin pong katabi, pahalagahan mo si pastor. Sa kanan. Ayan. Sa kaliwa naman, pahalagahan mo si pastora. Yan. Pahalagahan po natin sila lahat. Naniniwala po ako na kung may tamang relasyon ka nga naman sa tao, hindi mahirap na ang taong ito ay bigyan mo ng pagpapahalaga. Amen po ba? Meron kang relasyon. Halimbawa, dito po natin makikita yan eh. Hindi pare-pareho yung pagpapahalaga mo sa lahat ng tao. Halimbawa, sa taong kakilala mo at hindi mo kakilala. Hindi mo bibigyan ng much appreciation yung hindi mo kakilala. Amen po? Sa taong kapamilya mo at di mo kaano-ano. Mas bibigyan mo ng appreciation yung kapamilya mo. Eh, anong gagawin mo doon sa di mo kaano-ano? And then, sa taong kaibigan mo, kesa doon sa taong kaaway mo. Dahil kapag may relasyon ka nga, doon mo siya mas ma-appreciate. So, ganun din po sa atin pong mga pastor, mga kapatid. Kung tama ang ating relasyon sa kanila, hindi na po magiging usapin sa atin ang pagpapahalaga sa kanila. Amen po? Amen. Sa katunayan, ang atin pong relasyon sa atin pong pastor, sa atin pong mga pastor, ay refleksyon ng atin pong relasyon sa atin pong Diyos. Amen po ba? Kung tama ang relasyon kasi natin sa Diyos, hindi mahirap para sa atin na pahalagahan ang pastor na ibinigay niya sa atin. Ang pagpapahalaga po sa mga hinirang na tagapanguna ng Diyos ay nagsisimula sa tamang relasyon. Wala nang iba. Kaya kilalanin po natin ang atin pong mga pastor. So, isang malalim na pagkilala at hindi lamang ang pastor na nakikita nating nagsasalita sa unahan tuwing linggo, yung dapat po nating gawin sa atin pong mga buhay, hindi lang. Yung nakita mo si pastor dito sa unahan, tapos na, hindi lang po yun. Kaya ang tanong, ito mga kapatid, importante, sino nga ba ang mga pastor sa likod ng pulpito? That is why we have this title of our message, Beyond the Pulpit.
a deep appreciation for our pastors. We appreciate our pastors, but can we appreciate them more? Amen, mga kapatid? And beyond the pulpit. Now, meron po tayong mga points na kailangan nating maintindihan, mga kapatid, on how we can deeply appreciate our pastors. And of course, sabi nga po natin kanina, dapat mas malaman natin kung sino po sila. So, para malaman po natin, tanungin natin, who are pastors beyond the pulpit? Sino nga ba sila beyond this pulpit? Number 1, pastors are sent by God. Pwede po ba nating sabihin, they are gift from God? Sila po ay regalo. Sabi sa Jeremiah chapter 3 verse 15, bibigyan ko, ang nagsasalita po ay ang ating Panginoon, bibigyan ko kayo ng mga pinunong sumusunod sa akin. Ang mga pastor po ba natin ay sumusunod sa ating Diyos? Amen? At pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. I believe, mga kapatid, pasok na pasok dito ang atin pong mga pastor. Amen po ba? At dito pa lamang sa verse po na ito, makikita talaga natin na ang atin pong mga pastor ay galing talaga sa atin pong Panginoon. So they are sent by God. They are gift from God. At isa pa pong patunay, sabi dyan sa Jeremiah chapter 23 verse 4, hihirang ako ng mga tagapangunang magmamalasakit at mangangalaga. Ito po yung trabaho ng pastor. Magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at pag-aalala at wala nang maliligaw kahit isa. Ano sabi po ng ating Panginoon? Akong si Yahweh ang may sabi nito. So pansinin po natin, mga kapatid, yung salitang hihirang ako. Hihirang ako. Ang Diyos po ang nagsasalita nito. Amen po ba? God Himself called and appointed pastors. Amen po? In English, sabi po dyan, I'll set shepherd leaders over them who will take good care of them. And dito po ako sobrang namamangha, mga kapatid, sa atin pong Panginoon. Yung moment na naglaan po siya ng atin pong mga pastor na ibibigay sa atin, tayo pa rin pala yung nasa isip niya, yung nasa puso niya. Kaya yung katotohanan na tayo po ay binigyan niya ng pastor, ibig sabihin po, mahal na mahal talaga tayo ng Diyos. Palakpakan po natin pong Panginoon. Sabi nga po, ito yung maganda ang sabi ng Panginoon, para may magmalasakit at mangalaga sa atin. So thank you, Lord, because they answered the call, ano po, na magpastor sa atin upon their lives. So yun po yung unang katotohanan sa atin pong mga pastor. Ano nga po? Pastors are sent by God. Pangalawa pong bagay, pastors are shepherds. Pwede po ba nating sabihin, they are our spiritual leaders? Amen. Now, they are our spiritual leaders for being a shepherd to us and protecting us from doing wrong. Ang sabi nga po sa Acts chapter 20 verse 28, He made them overseers of the flock. Overseers daw po. To take care for the church of God. Anong sasabihin? Teaching, delivering them, and maging vessel ng pagpapala po sa bawat isa. Ano ba bang sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2? Do these things with great patience and careful teaching. So ang sabang trabaho ng mga shepherds o ng atin pong mga pastor as spiritual leaders ay yung i-counsel tayo, yung i-guide tayo, yung tayo ay suportahan. Kaya nga po, we are very blessed na binigay sa atin ng atin po Panginoon, ng atin po mga leaders dahil ginagawa nila ito sa atin. Ano pa po? Mentoring, discipleship. And ito po yung pinakagusto ko talaga. They are extension of God's love. Pwede po nating maranasang personal yung katotohanan na mahal tayo ng atin pong Panginoon. Pero mas napapasobra pa po yung katotohanan ito. Bakit po? Dahil binigyan niya tayo ng atin pong mga pastor. That is extension of His love to us, like a father. Ngayon, sa tuwing may umaalis po, katulad ng Diyos, nalulungkot din sila. Kasi gano'n naman talaga, extension of the Father's love. Kapag may umaalis, nalulungkot din. Kapag may nagpapasaway, nagagalit din. Amen po? Bakit? Kasi may pakialam sila. May pagmamahal sila. Bakit po? Kasi mahal ng pastor ang kanyang mga tupa. Number 3, pastors are servants, mga kapatid.
Sabihin po natin, they are examples to follow. They are examples to follow. And ironic po, no? Sabi dyan, pastors are servants. Ironic. Why? Because pastors are leaders, pero sila yung naglilingkod. Kaya nga po sila yung best example ng servant leaders. Kasi di ba, ang akala natin sa leader, dapat nasa unahan lang yan. Dapat nagmamando lang yan, naguutos lang yan. Pero ano pong sabi dito? Pastors are servants. So they are considered as servant leaders. So saan po tayo siniserve ng atin pong mga pastor? They're serving us through prayer. For being present and praying for us, hindi lang po sa magagandang mga panahon. Lalong-lalo na sa masasamang panahon ng atin pong mga buhay. Ang sabi nga po sa Hebrews chapter 13 verse 17, ito po yung mahalaga nating maintindihan mga kapatid, patungkol sa atin pong mga pastor bilang leader sa atin pong mga sheep. Sabi diyan, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kailang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. So, bilang nililid po tayo ng atin pong mga pastors, kailangan naman nating mag-submit sa kanila. Amen po? And kailangan natin tandaan po mga kapatid, they are here to serve. They are here to serve and not to be served. Kaya patuloy po natin i-appreciate ang atin pong mga pastor. And when we talk about who are pastors, na yan nalaman na po natin, number one, sila po ay mga pinadala ng ating po Panginoon, sent by God. Sila po ay shepherds. Sila po ay mga servants. And knowing this, kung sino po ang ating pastor sa atin pong mga buhay, sana po mga kapatid, talagang mas ma-appreciate na po natin sila sa atin pong mga sarili. Ngayon, pangalawang tanong, alam na natin yung atin pong mga pastor, ano yung tungkulin nila sa atin, ano yung nagagawa nila para sa atin. Now, this is the question, how can we appreciate our pastors beyond the pulpit? Kasi magkaiba yung kilala mo lang, tama po, na na-appreciate mo. And ito nga yung tanong, how can we appreciate our pastors beyond the pulpit? Number one, appreciate them by knowing them more. Appreciate them by knowing them more. Sabi doon sa verse 13 po, nung verse na meron tayo, ibigay nyo sa kanila ang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila. Ito po yung kailangan nating tandaan. Beyond this pulpit, our pastors are human too. Tao rin po sila. And as a human, we are created for fellowship and relationship. For example, our relationship to God, mga kapatid, God longs for our relationship to us. And many people just know God and nothing more.
Gusto lang tayong mamuhay sa kalooban ng Diyos. At kapag pinapakialaman, ibig sabihin lang nun, mahal ka. Tingnan niyo po yung katabi, mahal ka ba ni Pastor? Ayan, hayaan mo nang pakialaman ka ni Pastor. Kung sinasabi po natin, pinapahalagahan natin ang atin pong mga pastor, mga kapatid, then we should show them great respect and wholehearted love through knowing them more. Mas kilalanin po ang atin pong mga pastor. Isang bagay kapag mas kilala po natin yung tao, nalalaman natin yung nangyayari din sa buhay niya. Mas nagiging close tayo sa kanila, tama po? And dahil close na po tayo sa kanila, ayan, hindi na po natin maiaalis na isama lagi natin sila sa atin pong mga panalangin. Kaya second point po natin, paano natin ma-appreciate ang atin pong pastor? Appreciate them by keeping them in prayer. Sabihin po natin, keeping them in prayer. Ayan. Alam po ba natin, malalaman nating mahal mo talaga yung pastor po natin kapag hindi mo nakakalimutang palagi siya ay ipanalangin. Ito ay isang immaterial na bagay, yung hindi nahahawakan, na kung wala ka mang maibigay physically or financially sa atin pong pastor, you can offer your prayer to them. And this is the one that they need the most. Sabi sa 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 4, ayan, piniklinalan po natin, pray and intercede sa kanino po? For the kings and all those in authority. At kasama po dyan ang atin pong mga pastor. They have the authority over us. Binigay sila sa atin po ng atin pong Panginoon. Ngayon, gusto ko pong linawin din ngayong araw mga kapatid. Ng atin pong mga pastor, sabi ko nga kanina, ay tao din. Bakit mahalagang bagay na malaman po natin ito, na sila ay tao din in terms of prayer? Dahil sa pananalangin natin sa atin pong mga pastor, nagpapakita tayo na ayaw natin silang mawala. Amen po? Manghina at manlupaypay. So napaka-importante po talaga ng pananalangin. Ano po ba yung panalangin? Sa pananalangin may gumagaling. Amen? Sa pananalangin may lumalakas. Sa pananalangin may umaayos ang buhay. May milagro, may breakthrough, may freedom, may deliverance. May pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal. So ang kailangan po talaga nating maintindihan mga kapatid, in a relationship with our pastors, to really appreciate them, yung talagang masabi natin na na-appreciate po natin sila, we must keep them in our prayers. Ipanalangin din natin yung mga nananalangin sa atin. Bakit po? Dahil katulad mo, tao rin sila. At lahat ng nararanasan mo, nararanasan din nila. Maaari din silang manghina, manlupaypay, mawalan ng pag-asa, mag-struggle, mag-doubt, hindi maramdaman ng Diyos, at umalis sa Diyos. May mga ganyan pong pastor. For your information lang kapatid. Pero kaya nga po natin, dapat silang ipanalangin. Para pinalalakas natin ang mga nagpapalakas. Sinusuportahan natin yung mga sumusuporta sa atin. Nabibigyan ng pag-asa ang mga nagsasabing may pag-asa. At nagkakaroon ng kasiguraduhan ang mga sumisigurado na maging maayos din ang buhay natin. Miracles happen in prayer, mga kapatid. And if we keep our pastors in our prayer, the church will strive, the church will grow, and the church will walk in the path that gives glory sa atin pong Panginoon. Palakpakan po natin atin pong Panginoon. Ganyan po kahalaga na lagi nating isama ang atin pong mga pastor sa atin pong pananalangin. Hindi lang mong para sa kanila, para sa atin din yun. Now, let us cover our pastors in prayer every day po. Bakit? For example, dahil unlike you, ikaw, hindi mo katulad, mas matindi po ang mga pagsubok na pwede nilang maranasan. Hindi dahil favorite sila ng Lord. Wala pong favoritism ang Panginoon sa atin. Lahat po tayo ay mahal ng Panginoon. Pero, yun nga lang po, mas matindi yung kanilang mga pagsubok na nararanasan. Them leading the church. At tandaan po natin ito, them leading the church is an opportunity for the devil to also destroy the church. Dahil kapag napabagsak ang tagapanguna, mangangalat ang mga pinangungunahan. Manghihina ang mga pinangungunahan. Masisira ang mga pinangungunahan.
So matindi po ang responsibilidad ang nakaatang sa kanilang mga balikat. At ang tagumpay po nila ay makakamit sa pamamagitan ng ating suporta, lalong-lalo na sa pananalangin, mga kapatid. Amen po ba? So let us keep our pastors in prayer, mga kapatid. And of course, if we say we have this faith, immaterial thing, in our prayers for our pastors, we can also appreciate them by showing, ipinapakita how we really love and appreciate our pastors. Number 3 point, appreciate them by kindness in action. Yung prayer, immaterial yan. Tama po? But this number 3 point that we have is the material thing, yung physical thing, tangible thing na pwede nating ibigay sa atin pong mga pastor. Sabi dun sa verse 14, mamuhay kayo ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. Sa English, live in peace with one another. So ito nga pong pinag-uusapan natin, mga kapatid, na beyond the pulpit, one way of showing our appreciation to our pastors is by showing kindness in action. Ano pag sinabing action, ipakita mo, gawin mo, hindi lang basta sinasabi. Amen po ba? Pwede kasi nating sabihin na appreciated natin si pastor, sinusuportahan natin si pastor, mahal natin si pastor, pero hanggat walang action, mga kapatid, na nakikita, illusion lang yun. So, how can we show our appreciation sa atin pong pastor? Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. In English, obey your leaders. Be willing to do what they say. They are responsible for your spiritual welfare. So ano po yung makikita natin sa verse na paano natin mapapakita? Yung atin pong appreciation na talagang ramdam nila, na mahal natin sila. Isang bagay, do what they say. Sumunod, sabihin mo sa katabi, sumunod. Pag alam mong hindi sumusunod, pakiganon mo, sumunod. Joke lang po. Sumunod. Why? Because they are the ones that God gave responsible for your spiritual welfare. Pananagutan nila sa Diyos na pamahalaan tayo, kapatid, at bilang tugon ng pag-appreciate natin sa kanila ay yung pagsunod natin sa atin pong mga leaders. So, we are to show kindness to them by submitting to them, by following them. Bakit po? Hindi ka kasi, pag nagsasabi tayo sa kanila, hindi na natin nabibigyan ng sakit ng ulo sila. In short. Sabi mga sa tabi, wag mo nang bigyan ng sakit sa ulo si pastor, si pastora. May ikaw pala yun eh. Amen po. Kapag may gawain, umattend. Kapag may pagawain, tumulong. Kapag may gagawin, makiisa. Another thing with the verse that we have here is for us to see, mga kapatid, ano daw po? That our pastors are not perfect. Amen po? Tulad po natin may kahinaan, may nagagawang kamalian, sila din ay natutokso, kung minsan nahihirapan, madalas naiiwanan. But one thing I urge you brothers and sisters in Christ, ito tandaan po natin talaga sa ating mga buhay, do not judge or criticize your pastor. Sabi sa Romans chapter 14 verse 4, sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. Ang mabuting pakikitungo daw po ay dapat na ipapakita natin hindi lamang kapag nasa harap si pastor. Kasi madaling magpakabait kapag nandyan sa harap si pastor. Amen po? Kung sila ay nakatalikod, dapat ganun din. Kamusta po ang ating mga komento at mga naiisip patungkol sa atin pong mga pastor? Baka hindi na tama ang atin pong mga puso. And remember the story of the armor bearer. Ito po, napakinggan ko kanina kay Sir Michael sa preaching niya kanina sa first service. Remember the story of the armor bearer? Tayo daw po yung dapat katuwang ng atin pong mga pastor. Katuwang. Sa panahong sila po ay nabibigatan, sa mga panahong may umuusig sa kanila, tayo po dapat daw ay nasa tabi nila para ipaglaban sila. Kaya nga ano po yung makukuha natin doon? Huwag natin silang labanan, kundi ipaglaban. Huwag na kayong manakit kay pastor. Ikaw na yung tumulong kay pastor. And when we also
study yung sinasabi po sa verse na to live at peace with your leaders, to live at peace sa atin pong mga leaders, it doesn't mean na wala na pong problema. Amen po? To be at peace with them means may puwang tayo para sa kamalian ng isa't isa. Na marunong tayong magpatawaran at umunawa. Yun yung live at peace. At ano po yung sabi sa talata? Live in peace with one another. Kamusta po ba ang relasyon natin sa atin pong mga pastor? May relasyon po ba talaga o hanggang Sunday service lang ang ating pagsasamahan sa isa't isa? Aray, parang ako yun. Our pastors deserve this relationship sa atin po mga kapatid. And we must live in peace with one another. And sabi nga po dito, living at peace ba? Oo naman. Di nga kami nag-uusap niyang si pastor. Tuwing linggo ko lang yan nakikita eh. Kaya wala kaming problema. Yan ba ang live in peace? Hindi po mga kapatid. Ang pastor po natin ay hindi panglinggo lang. Kahit Lunes, Martes, Miyerkules, pastor mo yan. Pastor natin yan. Biyaya ng Diyos yan sa'yo. Lapitan mo yan. Hayaan mong ministeryohan ka niyan. Padala ng Diyos yan. Palakpakan nga po natin po, Panginoon. How great the love of God for us with our pastors. Kaya nga po mga kapatid, huwag mong isipin, naku, ayan na naman si pastor. Pinapakialaman na naman ako. Kapatid, ang tungkulin ng pastor mo is to disciple you. At alam natin, ang ibig sabihin ng pagdidisipulo ay pagsasaayos ng buhay. Amen po ba? Hindi lang siya dapat invited sa mga birthday natin, sa mga kasal natin, sa mga celebration natin. Dapat invited din po ang atin po mga pastor na mag-ayos ng buhay natin. And to show that we really appreciate our pastors, mga kapatid. Ito po yung tandaan natin. Let your pastor know how much you appreciate them because their calling is not just a higher calling, but a calling that requires hard working. Sabi nga po kanina sa una pa lang, di ba? Hindi madali magpastor. Sabi nga po ulit natin, hindi madali. Hard working. Higher calling, hard working, and having a good shepherd is a great blessing, mga kapatid. So let us make them know that we really appreciate them in tangible ways by keeping or kindness in our actions to them. Amen po ba yun? So I challenge you today, brothers and sisters, let us honor the Word of God today, and we can deeply honor the servants of God, our pastors, by knowing them more, keeping them in prayer, and showing kindness in action. At gusto ko lang pong ibahagi, ako naman po, wala pang sobrang daming karanasan sa atin pong mga pastor, kay Pastor Kim at Pastora Pia, pero lahat ng kabutihan na ipakita na po nila sa akin. That just means na kung ako po na hindi pa nila ganun, katagal nilang kasama ay napapakita na ng ganung care, how much more pa po yung bawat isa na matagal na dito. At gusto ko lang pong sabihin din sa bawat isa, yung talagang puso ng pastor. Ito po yung universal heart na meron ang mga pastor. Nalulungkot kapag may umaalis. Nalulungkot kapag may hindi sumusunod. Nalulungkot kapag may hindi nagpapasakop. Nalulungkot kapag hindi nilalakaran ng kalooban ng Diyos na kanila pong itinuturo. Pero ito naman po yung bawi. Nagagalak sa mga sumusunod. Nagagalak sa mga nagpapatuloy. Nagagalak sa mga lumalago. Nagagalak sa mga pagtatagumpay natin sa buhay. At napakinggan ko nga po kay Pastora Pia kanina. Yung makita niya lamang ang bawat isa na nagpapatuloy at lumalago sa ating Panginoon, masaya na sila. And we can really appreciate our pastors by doing these things, mga kapatid. Hindi ganun kahirap compared sa hirap na meron o nilalakaran ng atin pong mga pastor, pero magiging kagaanan
kagalakan sa kanila kapag nakikita nilang ginagawa mo ang mga bagay na ito. Sabi ko nga po, abang piniprepare yung message na ito, ganun pala pagpastor talaga. We have accepted this calling expecting nothing in return. Kadalasan, ang binibigay pa ng mga miyembro, sakit sa puso, sakit sa ulo, mga luha na dapat ay kasiyahan. And most often than not, the pastors really get less or nothing. Kaya po natin ipinapangaral ang bagay na ito mga kapatid dahil kailangang maintindihan ng church na kailangan nilang alagaan ang mga nangangalaga sa kanila. Nasabi po sa 1 Timothy chapter 5 verse 17, the Lord says, honor your leaders, elders, and pastors. So this morning po, we honor our leaders, we honor the man and woman of God, at tandaan po natin ito, if we honor our pastor beyond this pulpit, they can pastor us beyond our benefit. Kung aaalagahan po natin ang atin pong mga pastor, we really show them how we appreciate them by showing kindness na nakikita, by keeping them in prayer, and of course, by knowing them more in our lives, mga kapatid. Ikaw, yung katabi mo, at ang bawat isa ng miyembro ng bahay-sambahang ito ay lalago at minsan isang araw magkikita sa langit. Kaya ngayon pa lang po, patuloy na nating mahalin po ang atin pong mga pastor, ang atin pong mga leader. Tayo pong lahat ay magsitayo. We will sing this song. Yung lyrics po na makikita nyo sa screen ay lyrics ng pasasalamat and appreciation to our leaders. And if God or the Holy Spirit is touching you right now, ang tagal ng panahon na nandito ako nagcho-church, ang tagal ng panahon na uma-attend ako dito, o kahit bago lang, at least ngayon naiintindihan mo na hindi lang pala puro ikaw. Kailangan mo ring pahalagahan ang iyong pastor. Kailangan mo ring mahalin ang ating pastor. At kailangan mong ipakita na mahal mo ang ating mga pastor. Sabay-sabay po tayong mawid.